Year lang. Actually, sa calculation kasi may tinatawag na prophetic at saka solar. So, para makalculate natin ito. So, kapag tatlo kasing part yan meron kasing tinatawag na 33, may sinasabing 70, magi-start, at meron pa yung isa, yung kay Bar Kokhba, 132 AD. Isa rin yan sa mga kinikilala. So, pero parang mas malayo na yung kay Bar Kokhba Kasi revolt din yung kay Bar Kokhba So, bakit ba revolt? Bakit sinasabing 70? Kasi, kung ang magiging base natin ng 2 days, wala namang iba kundi Hosea. So, si Hosea, wala siyang sinasabing, kung titingnan talaga natin kay Hosea ang basis ng 2 days, sinimulan talaga ni Hosea from verse 1. Pagsakit sa bansang Israel, yung 2 days. So, pag binasa natin yun, mapapansin natin na sinaktan sila ng Diyos, sabi doon, di ba? O verse 1. Tapos, saka pinasok ni Hosea ang 2 days. So, in other words, ang basis pala ng simulain ng 2 days is smitten. So, kung ilalagay natin sa 33 ang smitten, hindi naman pwedeng si Kristo yon na smitten, hindi si Kristo kasi Israel yun Hindi namang patungkol kay Kristo yung smitten. Sa Israel talaga ang binabanggit So, yung 70 naman, kung doon itatama, matindi talaga ang smitten na nangyari sa bansang Israel. At ito ay prophecy rin ni Kristo. At sinabi rin ni Daniel. So makikita natin yung hint na talagang pagdating sa 70, mai-apply natin yung salitang smitten. So, mga sinabi ng mga tao sa panahon na sigilin mo sa amin ang dugo ng taong yan. Sa Matthew yun, di ba? Nakalagay sa Matthew 24. Natupad yung pagsigil ng Diyos, kaya sabi sa Hosea, sasaktan ko kayo. Kaya ang pananakit ng Diyos sa pinag-usapan natin 70 nag-start. Mula 70, wala nang katiwasayan sa bansang Israel. Matindi ang nararanasan nila at tatagos pa yun hanggang tribulation. Kaya yung pananakit, yung smitten, aabot talaga hanggang tribulation period. Aabot talaga. Ngayon, kung kakalculate naman natin ito from prophetic to solar, matinding calculation yan. Pero nagagawa na yan ng ibang denominasyon. Si Jackson, ginawa niya, 33 siya Pero prophetic to convert to solar system, aabot sa kanya sa 33 AD to 2004, tapos na yung doon na mangyayari ang rapture. Sa 2004, pagka-prophetic convert. Kasi prophetic is for Israel. Ang time na ginagamit natin ngayon, hindi saktong 360 days Bali may sobrang tawag doon, 365, kaya ika-calculate mo pa yan. So, may sobra may mga sobrang araw, kaya doon hindi tutugma talaga. Kung prophetic na gagamitin, prophetic, sakto, mahihirapan tayo doon. So, ano tawag dito? So, yung sinasabi naman na tawag dito, yung tribulation period, kahit si Daniel, may statement siya na lumagpas talaga Pero alam naman natin yung sinabing pakikipag-isa ng Antikristo ay 7 taon lang talaga. Pero bakit sinabi ni Daniel, sa huling bahagi, kumain siya ng 1,290 days. Sumobra di ba? So, sumobra ng 30 days. So, sabi ni Daniel, 1,290. So, yung kung prophetic is 1,260. So, prophetic yun may sinobra siyang 30 to equivalent ng magiging 1,290. So, may 30 days siya. So, ang tanong, bakit sumobra? Di ba? May sobra siya So, dito kasi, sa dulo na ito, pagbaba ni Kristo sa 30 days, aabutan ni Kristo yung Antikristo Sabi sa Thessalonica, di ba?
hindi siya mapapatay dito ng 10 nation. Bagamat binira siya, sabi ni Brother Branham, binira ang Vatican sa mensahe ni Brother Branham, ano? Pero hindi namatay yung man of sin kasi naproteksyonan pa siya dito. Tama. Pagdating ng last ng tribulation, pagdating doon sa part na ito, paglitaw ni Kristo, reserbado tong antikristong ito. Kasi pinakialaman niya ang templo, binago niya ang kautusan, tapos pinatay niya pa ang maraming mga saints dyan. Kaya, preserbado siya na ang pagdating ni Kristo ang pupuksa sa kanya. So that's why, yung last week of Daniel, yung last week of Daniel, in-extend siya. Although alam natin, 7 years lang talaga yan. Pero ang term ni Daniel, it's sumobra. So yun yung, yun yung dito sa sa 70 weeks. Yeah. Oo. Mm. 1 week. O talaga. Yes. Ang presentation ng level 3 na lang tawag natin sa kanila. Ginagawa kasi nila, let's say this is 7 years. Ito wala na kasi kinain na dito. Di ba? Kinain na yan dyan, di ba? So this is church ages na to. So ang natitira sa kanila, ito. Ang mahirap nilang ma-explain dyan, kahit ako hinahanapan ko sila sa statement, kasi ang term nila, si Kristo daw yung nakipag-covenant. Di ba sabi nila yan Ngayon, so kung si Kristo ang nakipag-covenant, na-break niya yung middle. Kaya natira na lang kasi kinain niya na yung first 3.5. Di ba? Itong first 3.5, tapos kinain na. So ngayon, ang natitira na lang, it's last 3.5. Ang hinahanap natin sa kanila, kung si Kristo ang nakipag-covenant, saan sa quote ni Brother Branham, sinabi ni Brother Branham, si Kristo ay nakipag-covenant sa Israel. He shall confirm, yung sinasabi ni Daniel, He shall confirm the covenant for many. Di ba? Sabi ganon kung siya yun, oo. Kasi sabi nila, nakipag-covenant daw Dun sa week na yan, wala silang maipapakita. Ewan ko lang Hindi ko, kasi alam ko rin yung Pero sa alam ko, parang mahihirapan silang ilabas sa part ng last. Oo. Tribulation. Yung trumpet, nandito. Yung vials, nandito. Yung 2 prophet, nandyan. Tinanong ko yan nung buhay pa naman yan si Pastor Roel Soriano. Nag-usap kami, nagmasinsinan kami dyan. Yan ang sinabi ko sa kanya. Kung last 3.5 na lang ang natitira, Pastor, sabi ko, paano mo pagkakasyahin? Yung trumpet, may 7 trumpet, may vials dyan, may 2 prophet. At doon sa 2 prophet, meron pang calculation na sabi, they will prophesy 1,260. Magpo-prophesy And then, on the middle, they will kill. Tapos sabi ko, yung 144,000 na pinangaralanan ng itong 2 propeta, mangangaral pa. Saan mo ilalagay yan? Diba? Sabi ko, kung ito nangaral, mula dito, nangaral ang prophet, tapos sa 144,000, pagkatapos sabihin natin, pinatay ang 2 propeta, sabi, papatayin Yung 144,000, saan nilang panahon ituturo na mga ngaral? Ang sabi nila sa akin, Pastor, sabi niya, bro, wala namang imposible sa Diyos
In other words, kahit sa statement ni Brother Branham, hindi nila maipaliwanag, wala silang maibigay. Tungkol dito na lahat magsasama-sama, dun lang sa 2 prophets at saka 144,000, kitang-kita mo na may 7 talaga. So, ayun. Kaya, ito, sana nga hindi tayo nakaabot dun sa 70 weeks, no? May 3.5 dun eh. Hindi tayo umabot dun eh. So, sino ba may clarification? Doon sa naman, Ezekiel 38:39, siguro ito, natin. Ako meron akong gustong i-share din eh. Alin ba talaga ang sa timeline Ezekiel 38 and 39? Basta pitigin muna kita. Ayan. Ako muna. Ikaw muna. O, sige. Gantay naman tayo basta. Yes, hello. Buray ko. Well, ito po kasi part ng aking pag-aaral, Bibliology and Eschatology. Binubuo ko siya sa tuwing mayroon nagpipresent, pastor man o mag-share, elder man o kapatid. Tsaka para ma-justify din na meron talagang pwede na po isulat ulit. Palinis po. Susulat po ako. Papangitan po ng sulat to, Pastor. Papangitan po. Mas pangit po sulat ko. Yan. Yes, yan. Hello. Bali, ganito po. Ang tanong ko kasi, pupunta ng doon sa yung Revelation chapter 10 verse 7. Pero lagay ko po muna, no? Di ba meron pong 7 trumpets? Okay, First trumpet, Revelation 8 verse 7. Second trumpet, Revelation 8:8. Third trumpet, Revelation 8 verse 10. Fourth trumpet, Revelation 8 verse 12. Pagdating na dito, tama po, sabi ng pastor, wala na pong bride. Tama pa. Wala nang bride. Dahil dumaan na sila doon sa rapture ng 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 to 17. 1 Corinthians 15 51 to 54. Tama po, Pastor, no? Ngayon, tuloy ko po. Fifth trumpet, Revelation chapter 9 verse 1. Sixth trumpet, Revelation chapter 9 verse 13 to 14. And then yung seventh trumpet, Revelation 11 verse 15. And tong tatlong trumpet na to, nandito yung Triwus. Para mabilis. Triwus. Ng Revelation 9 1 to 11. 1 to 11. Yung first who, second who, third who. Revelation 9 13 to 21 kung di ako nagkamali. Tapos Revelation 11 15 to 19. Yan po yan. Ngayon, ilagay ko po muna, no?
yung ating, meron tayong 5 comings of Elijah. Okay. 5 comings of Elijah. Talaga ako sumunod. First coming, ano ba susumulat? First King, chapter 17. Second coming, Second Kings, chapter 2. Tama po. Third, Luke 1:17. And yung fourth coming, i-unknown ko po muna. Okay. Yung fifth coming, Revelation 11, one of the 2 prophets. First coming, of course, Elijah himself. Second coming, si Elisha, napunta sa kanya anointing. Third coming, si John the Baptist. Yung fourth, hang ko muna. Yung pang fifth, ito po ngayon yung one of the 2 prophet ng Revelation chapter 11. Ngayon, Revelation 10:7. Ito na. Ito pong event ng 7 trumpets, AD po ba, nasa loob na to ng tinatawag na, hindi po ba ang Revelation 6 hanggang 19 ay may kinalaman sa final week? Tama po ba? So, ibig sabihin, for the Jew. For the Jews to. In fact, sinabi na nga, pang 4th trumpet, wala na dyan yung bride. Kasi na-rapture na sila. Tama po. Wala na yung bride dyan. Dahil nga na-rapture na sila. Ngayon, merong nasa pagitan ng pang 6 and 7 trumpet, yung Revelation 10:7. Tama po. Tinawag ka in between, interval, or sa Tagalog, sinabi ni Brother Francis na hiram na panahon. Okay. Ngayon, si Brother William Marion Branham, WMB, ang lumalabas na siya yung propeta. Okay, siya po lumalabas na propeta. Pero sinabi mo kanina, ang Revelation chapter 10 verse 7 ay para sa mga Hudyo. Tama po, Pastor. Hindi, sabi mo kanina eh. Okay, oo. So, kanina ina-analyze ko naman din. Pero para kasing unjustifiable na si Revelation 10:7 ay si pastor ay si dahil ba may malakay for at siya yun, si WMB yun. Hindi po ba ang Malakay 4:5-6 ay para pa rin po sa mga Hudyo? Opo. So, paano po natin siya, yung bang, kasi kaya hindi yan tinatanggap ng karamihan, kahit, aminin na natin, may mga naggaling dito, nag-aral dito, pero tumagal na sila, dekada na nga, pero against pa rin kay WMB. Baliktad. Kasi parang hindi nga ma-justify na siya yun. Paano mo siya patutunayan ng masigit na siya talaga yun? Sinasabi natin dahil siya ang nagbalik doon sa original, sa apostolic doctrine, nanguna na ang Godhead, yung etc. Pero parang hindi kasi siya, wala pa ako narinig na nag-share ng talagang matibay na siya yung pang Port Elijah. Siya yung talagang siya rin ang Revelation 10:7.
Gusto ko makarinig ng ganun na talagang, kumbaga, talagang makukonvince ako 100% na si Brother William Marion Branham ay ang pang Port Elijah. And siya rin ang laman ng Revelation 10:7. Yan po yung sa akin. Kasi ang 7 trumpets, ang Revelation 6 hanggang 19, as far as I know, ay para sa Hudyo na eh. And ito yan, para dito yan, sa final week, ang Book of Revelation. Although may tama yung iba, no? Pero yung bago doon, bago mag chapter 6, pang, ano yun eh, pang Gentile. Hindi, yung pang fourth trumpet, wala na ang bride. No bride at all. Kasi na-rapture na sila. Sabi mo kanina kasi sa fourth trumpet, ika-4 na trumpeta. Wala na ang bride. Anong ibig sabihin na wala ng bride? Umalis? Nag-rapture? Na-rapture na sila bago pa man mag fourth trumpet. According kay Alam mo ba yung laman ng fourth trumpet? according kay pastor. Kaya nagtataka ako, sabi ko. Okay, dinamay ko ba rin yung presentation ka kanina, ang wala na yung bride dito sa fourth trumpet kasi ang presentation ko, may binanggit si Brother Branham na between the 6th and the 7th seal, mayroong interval in between. Ngayon, sa part natin, mayroong in the 6th and the 7th trumpet, mayroon din interval in between. Ang purpose nun, maipasok yung itong Revelation 10:7 to reveal all the mystery that was lost by the reformers. Ito yung si Brother Branham ang gagamitin. So, hindi siya dito na bride ay wala na, kundi ito yun ay panahon ng 6 bago magkaroon ng 7 trumpet, dito mawawala yung bride dahil dito sa panahon na binigay na allotted time for the Gentile. So dito tayo mararapture nung mensahe ng Revelation 10:7 bago magkaroon ng revelation, yung sounding ng Revelation 11:15 that the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord Jesus Christ, di ba? And of His Christ. So hindi dito. Pero itong Revelation 10:7, finally, ito ay para dapat sa mga Hudyo ang application. But because of this, na tawag nito, grace para doon sa Gentile, ginamit si Brother Branham as the fourth Elijah. Paano natin napatunayan na pang fourth Elijah si Brother Branham? Malakay 4. And he shall turn the hearts of the children back to the father. Siya yung Elijah. At mayroon Moses din siya. Di ba? Pero ito ay ginamit lang si Brother Branham. Originally, ang Malakay chapter 4 ay para yan sa mga Hudyo. Paano natin malaman na yan ay para sa mga Hudyo? Kung pupunta ka sa Malakay 4, verse 3 ata yon, remembering the law of Moses. Di ba? And verse 5, mayroong Elijah. So dalawa yan. Magkaibang panahon. Di ba? Remembering the law of Moses, at behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Nasingit lang si Brother Branham. Nasingit lang tayo. Pero originally, para sa mga Hudyo yun. Ngayon, ang tanong, kung yan ay sa mga Hudyo, sino ngayon ang fathers na tinutukoy kung yan ay sa mga Hudyo? Tama? Sino yung fathers na tinutukoy na turning the hearts of the children back to their father? Na babalikan nila. Kasi ang alam natin sa, tawag nito, ang alam natin doon sa basic na paliwanag, ang apostol yung mga fathers. At tayo yung mga children. Ngayon, kung yan ay sa mga Hudyo, sino ang fathers na babalikan ng children? Sino yung children? Kung sa Hudyo nga muna tayo. Kaya nga, Yeah, kung Hudyo nga, doon na tayo sa side ng Hudyo. Yung children ay yung Hudyo. Sino yung babalikan nilang fathers? yan yung gusto mong malaman. Hindi ba't yung mga apostles? Hindi. Who? Hindi. Ang tinutukoy na fathers sa mga Hudyo, walang iba kundi yung
patriarchs. Ano ba yung ano nun sa Romans? Hindi ko na ano So, sa doon pa kila Abraham Kina pa. Abraham yun. Kina Abraham. Ni-reject Yung last time yan nung patriarch. ng Yun end yung time na tumayo dito nung sinabi kong gano'n na hindi patriarchs ang fathers. Ah. So, yun yung tinatawag natin na unspoken kasi hindi na ano yan eh. Kita mo, may deliverer, may Moses, di ba? May Moses dito, di ba? Sa Malakay 4. Mayroong Moses And at mayroong Elijah. yes. Hudyo yun, di ba? Para sa mga Hudyo yun. Si Brother Branham, mayroon din siyang spirit of Moses and Elijah. Paano natin malaman na mayroon spirit of Moses si Brother Branham at saka Elijah? Nagawa ba niya yung nagawa ni Moises during his time? Di ba si Moses? Ano bang mayroon si Moses? Di ba he was a deliverer? Yes. Si Brother Branham, deliverer din siya. Anong patunay natin? Yun yung Revelation 18:4. Come out of here, my people. Okay. Yun yung pagka-deliverer niya, come out of here from the word, from Roman Okay. Catholic. Di ba? Outside. Come out of here, my people, that they were not partake of their Of their sin. sins. Deliverer yun. Yung pagiging spirit of deliverer. Paano naman yung pagiging Elijah ni Brother Branham? Ang pagiging Elijah ni Brother Branham, hindi dahil sa mag-stop ng Ulan. sun, hindi. Oo. Ang tinutukoy dito ni Brother Branham ay yung babae. He condemned the woman. Okay. Jezebel spirit. Yun yung religious organization ngayon na gustong ano ni Brother Branham. Yun yung pagiging deliverer niya. Dito kay John the Baptist, sa third, di ba? Mayroon bang deliverer dito sa time ni may Elijah din spirit sa panahon ni John the Baptist kung Moses, Elijah lang. di ba si Moses si John the Baptist deliverer siya. Oh. Moses spirit siya, di ba? Elijah spirit. Elijah. Mayroon siyang spirit ang power of Elijah. Mayroon din bang Moses spirit dito sa time ni John the Baptist? Parang Elijah lang. Wala kang ano. Wala, Elijah lang. Mayroon. Kasi ang ultimate deliverer, syempre, yung sinabi niya na, yung Panginoong Heso Kristo ang deliverer. Naniniwala kayo na may deliverer sa panahon ni John the Baptist? Maging siya mismo deliverer, may spirit of deliverer. Hindi, hiwalay siya. Dalawang tao sila na mayroong spirit na ganon. Ang pagkakaiba lang kay Brother Branham, isang tao lang pero may dalawa siyang espiritu. Kay John, dalawang tao na mayroong spirit na ganon. Sino siya? Yung deliverer, syempre, yung Panginoong Jesus doon. Yun si Panginoong Jesucristo. Yung Elijah, siya yon. Si John the Baptist. Si Jesus Christ, deliverer siya. Delivered from the darkness Turn to light. into his marvelous light. So, unspoken yun. Hindi naman sinabi ni Brother Branham yun eh. Pero nakita natin si Jesus Christ, mayroon siyang spirit ni Moses na para i-deliver tayo. So, sa 7 seal, di ba sa 7 seal, yung chapter 6 at saka yung chapter 8, mayroong interval dyan na kung saan mayroon ding announcement ng 7, yung angel. I think sa 5th angel ata yun eh. As 6 tama, yung opening ng seal. Hold the 4 winds until thy servant sealed in their forehead. Diba sabi sa Revelation 7. Revelation chapter 7. So pag nag-open ng 6 seal, ito ay tribulation sa 6 seal, di ba? Ngayon, bago mag-opening ng 7 seal, ay mayroong Revelation 7. Okay. Kasi ang opening ng 7 seal ay chapter 8. Di ba? Revelation chapter 6 at saka yung Revelation chapter 8, mayroong Revelation chapter 7 na interval for calling out of 144,000 which is Israel. Tama? Yes. Kaya sabi ng anghel, wag mong saktan wag mong saktan yung trees until thy servant sealed in their forehead. So ganon din ng Revelation 10:7. Bago mag-ihip ng 7
11:15, mayroong Revelation 10:7 para calling out the elect, which is the bride. Yan si Brother Branham ang ginamit. Marami kasing nag-claim dyan eh. So, ayun na. totoo yan. Malina na sa'yo, malina na? Oo. Okay. Sige. And yung ano pa, pwede ba dito, bro? Yung, kasi kung dito, 6, 7 trumpet, ito ang ka-line ng tribus. Yung yung first seal, second seal, hanggang fifth seal, hanggang sixth seal, saan siya dito tumapat? Sa first trumpet, sa second trumpet, third trumpet. Yung mga seals. Seals? Opo. First seal, first to Yeah. 4 seals kasi. First seal, second seal, third. Yung fourth kasi, buong church ages yun. Yung fourth. Opo. So wala siya dito. Hindi siya sa tapat ng Revelation 8. Wala doon. Sa pag-ihip ng unang trompeta, walang selyo doon. Wala doon. Oo. Y- Yung fourth trump, yung Gusto ko lang kasi siyang fourth pastor. seal, di ba? Gusto ko lang kasi siyang mapadali. Yung bang ganun ako pagka ito ang katapat niya. Parang ito, di ba? May kaganapan sa lupa, may kaganapan din sa taas. Parang ganun. So, ito, trumpets. Yes. Asan dyan ang mga seals na katapat niya? Meron. Saan ba, pang fourth trumpet, meron bang anong anong selyo meron dyan? Ang seal kasi bro, ano siya, yung tawag doon, ang tawag doon, yung nagsusustain siya. O may peak siya. Okay. Hindi siya yung dito lang siya. Oo. Pagtaas niyan, per seal. Ni-share mo na Covered yung niya before, hanggang pastor. dulo Eh. yan. Second seal, covered niya hanggang dulo. Third, fourth, hanggang dulo. Fifth seal. Ang fifth seal kasi it's also under the altar. Okay. Sixth seal kasi, ang sixth seal, it's parang sa labas na ng tribulation yan. Seventh seal, ito na yung silent. Di ba? So, hindi siya hindi siya yung parang ipaparallel mong ganun. Hindi mo siya mapaparallel eh. So, mahirap mong i-sequence Oo. yung ganong ano. So, ito, halimbawa, ito, tribulation. Meron bang seals dito? Meron. May seals to eh. Di ba? Actually, Ito po, ayan po siya. oo. Ito po. Yung katapat niya. Pagdating dito sa Jacob's trouble, fifth seal sa ilalim. Ang panahon ng fifth seal. Hindi, yung karugtong ng fifth seal, kasi meron din dito eh. Opo. Di ba sabi, hintayin ninyo. Oo. Di ba? Oo, Kaya nilagay yung in-extend. hanggang sa... O kaya nga, Oo. merong application ng sales natin, panahon, Na until now, hanggang umiiral. doon sa tribulation. Oo. Gusto ko lang sagutin sa iyo yung itong Elijah. Okay. Si Brother Van Hamfort. Pero kung merong pastor, gusto mo paliwanag. Okay. Kasi ang tanong mo, hindi ka parang konbinsido. Hindi Support. naman parang kumbaga under confused ang ganun. Pero yun napaliwanag Stage. kanina ni Brother Magellan, itong Revelation 10:7. Marami ito. Ang application talaga natin kay Brother Van Ham, hindi siya lantad. Kasi ibig sabihin, hiwaga yan eh. Okay. Mystery. Pag sinabi nating mystery, hindi siya lantad, pero nandyan. Parang Ephesians 3, no, kay Kristo, hiwaga na itinago sa mahabang The word panahon. Elijah. Kasi, si Brother Branham kasi, I sent Elijah. Malinaw yun, sabi Okay. kanina, di ba? Oh. Elijah siya eh. They have the spirit and power of Elijah. At yung salitang spirit and power of Elijah, mapatutunayan talaga natin yan. Among the whole generation, talagang nangyari kay Brother Branham, halos o mas higit pa, nangyari sa ating Panginoon sa Kristo. Maka yung tataas niyo, higit pa kay Oo. Kristo. Si Kristo So, may ibig sabi. sabihin, Pastor, kailangan aralin mo talaga ang life story of Yes. Kailangan, para alam mo, ma-justify mo siya. kasi para makita mo talaga na si Brother Branham Talaga ay, nagtataglay talaga oo. ng ganong spirit. Okay. Oo. Lagi ko ipi-play yung yung Yes. The Fold. Alam naman natin na hindi si Brother Branham ang gumagawa eh. It's a form of the Holy Ghost. Yes, And yes. nandun kasi si Christ as form of the Holy Ghost. Ngayon, ito lang yung isang papakita ko. So, alam mo na yung Malakay, diba bro? Oo. 4. Oo. Malakay 4, 5, and 6. I will send you Elijah the prophet.
I will send you Elijah the prophet Before before, the great yan ang and dreadful promise. day of the Lord. Ibig sabihin, promise di ba? Oo. Na may darating na Elijah. Oo. Doon sa Malakay, may two events. The great and Lumalabas kasi, Dreadful. Pastor, yung Book of Malachi, which is the last book in the Old Testament, tatlo ngayon ang tinukoy niya na darating. Kasi una, pagpasok na nagkaroon ng silent years. Tama. So, preparation of the coming of the deliverer, which is our Lord Jesus Christ. Ngayon, lumitaw ngayon si John the Baptist. Siya ngayon yung pang third Elijah. Okay, balikan muna natin. First Elijah na lang kasi given nangyari na yung... so, lahat ito, bro, spirit. Oo. At kahit si Elijah the Tishbite, yung nasa kanya, spirit of Elijah. Yes. Alam naman natin, hindi na natin ano yung Hindi, ibig ko ng po Elijah. sabihin. So yung Malaki 4, 5, 6, Tutuloy ko tatlo po yung darating para doon sa Spirit of Moses. Ang dumarating, hindi tao. Hindi, ibig ko sabihin, spiriting yun na Yes. mananahan doon sa... Nagnanahan siya sa tao. Yes. Oh. Kahit si Brother Branham nanahan sa kanya. Okay, ganito. Yung espiritu na yan, hindi yan personahing tao. So ibig ko sabihin, Pastor, Anointing. yung Malaki 4, 5, 6, tatlong katauhan Hindi. ang pupuntahan Isa lang ng yun. espiritong yun. Isang espiritu lang yun. Espiritu ng Diyos yun. Oo nga And po, that's oo. kind of anointing. Oo. Anong klaseng... Oo. Ang yun nga ibig ko nga sabihin nangyari sa'yo. lang kasi parang tatlo kasi may tatlong sa Old Testament na ganito. Oo. Pero hindi siya ibig sabihin iba-iba yan na tatlo. Dalawa sa Old Testament, tatlo ngayon sa inyo. Hindi, dalawa sa... ito sako pa rin to, interim time to si John the Baptist Oh, okay, Sako sige. pa ng Old Testament yan. Oh, okay. Okay. So hindi nangangahulugan dahil Elijah sa Tishbite, si Elisha, at tapos si John the Baptist. Parang pagdating dito sa Malakay, tatlo sila, parang yun ang ibig ko sabihin, di ba? Oo. Hindi. Isang espiritu lang yun. Kasi ano ba ibig sabihin ng Elijah? Spirit of Elijah. Restorer. Pinapadala ng Diyos ang espiritong ito para ibalik sila from corruption kung corrupted sila. Ngayon, dito tayo sa Malakay. Okay po. I will send you Elijah the prophet. Okay. Sa first Advent, alam natin si John the Baptist. Yes. Agree ka? Yes, kasi... Sabi ni Kristo di ba? Opo. Okay. Sabi ni Kristo, sabi ng mga alagad, Panginoon, bakit sinasabi sa eskriba na darating si Elijah? Oo. Ang sagot ni Kristo, para hindi natin pahabain, dumating na siya at Oo. ginawa na sa kanya Mm. ang anumang gusto nila. Okay. Ibig bang sabihin kung dumating na siya, wala na yung tapos na fulfilled na ang Malakay? Hindi pa. Ito. So yung dumating si John the Baptist, taglay niya yung Elijah spirit. Oo. Okay? He restored back to the heart of the fathers. Ano yung fathers? Ito yung Judaism. Mm. Back to the children, apostolic. Yan ang children, okay? Sundan mo. So ngayon, confirm na si John the Baptist yung pangatlo. Mm. Okay? Ngayon, punta tayo sa Luke chapter 1. Ikaw magbasa. Okay po. Luke chapter 1, verse 17. Luke 1:17. Yes. Okay, basahin ko po, Pastor. At siya'y lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias. Okay, sino yan? Teka, sino yan? Talking to John. John. Yes. Okay, tuloy. John the Baptist. Upang papagbaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak at ang mga suwail ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid May napansin ka dyan, bro? upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayan. Isang ano lang po May napansin ka dyan. Um, Ang kausap dyan, yung anghel, si Gabriel, tama? yes. Nagpapaliwanag, Oo. nagpapaliwanag Basta dyan. di ba? parang ang napansin ko is papagbaliking loob ang mga puso ng mga ama, Ama. sa anak. Okay, si John the Baptist yung Elias Pero dyan. walang anak sa ama. Ayun. Kasi sa Bakit? Malakay 4, 5, 6, Kompleto. both eh. Ang tawag doon,
Midterm ka, midterm na. Di ba? Kung, Vice versa, parang gano'n. Kung so, ama, kung si gano'n, John the tapos Baptist, ama, gano'n. doon na tayo kay John the Baptist, nakuha mo na. Si John the Baptist, yung fathers to the children. Biglang pinutol ng anghel. Bakit pinutol ng anghel? Kasi meron talaga magpo-fulfill nung kabuuan ng 4, 5, 6 na malakay. Yun. Sakto sa panahon ang anghel. Pero teka, pastor. Nung pinutol ng Pero teka, anghel, pastor. Okay, pagpalagay na natin. Dahil pinutol ng anghel, ang sinabi lang doon ay papagbaliking loob ang mga puso ng ama sa mga anak at hindi itinuloy pinutol ng anghel. na tulad nung nilalaman ng Malakay 4, 5, 6 Yes. na ang anak naman papagbaliking loob sa kanyang ama. Yes. Eh hindi ba't yun naman ay applicable doon sa dalawang propeta? Sa Revelation 11 na kung saan yung children doon ay yung 144,000 at ang father doon ay Tama. prophets. Tama. So, wala siyang... So, paano natin isisingit si WM doon? Pero alalahanin mo, hindi nang mapulpilled ang Malakay at saka Luke. Puro Hudyo tumatakbo yan. Alalahanin mo na pumasok ang hintil. May panahon ng hintil eh. No doubt. Okay. Talaga pong pumasok naman So, ng hundin. Walang duda na may pumasok na Gentiles. Tayo yon. Yes, yes. 7 church ages. Okay. Pero pastor, hindi naman to panahon ng Hudyo eh. Hindi ka panahon nga ng ng Diyo. Hintil to Kaya eh. ang tawag dito sa 7 church ages, mystery of God. Okay. Mystery of God ang ibig sabihin. Okay. Kahit sa sulat ni Pablo, mababasa mo yan. Efeso, Pastor? Efeso 3, di ba? Ephesians chapter 3, verse 9 or 11. That the dispensation of this mystery. So yung dispensation, basahin mo. Yung dispensation of this mystery, hindi panahon ng Hudyo yan. Oo. Basahin mo. Chapter 3, Ephesians 3, verse 3. na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tuloy. Na dito'y ginawa ako ministro ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Diyos na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan na sa akin na ako ang kababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal ay ibinigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga hintil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Kristo at maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon na inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Ayun. So, yung hiwaga, 7 church ages yan. Simula sa panahon ng pagpasok ng mga hintil, hanggang sa panahon ng natin ngayon, nasa loob tayo ng hiwaga. Yes. Kung sinabing hiwaga, may dealing ang Diyos sa Gentiles outside Israel. Yes, yes. Kaya tinawag na mystery. Yes. So, kung pumasok tayo sa biyaya, nangyari din yung nangyari dito sa panahon ng church ages na yung iglesia na sinsay, na corrupt, na wala sa original position ng salita ng Diyos. In other words, naging apostasy. So kung apostasy ang iglesia, sino ang gagamitin para maibalik tayo sa tunay na aral ng mga apostoles? Kasi apostoles yung una eh. Sino ang gagamitin para ibalik tayo doon? Sa kasaysayang ito, wala talagang ibang lumitaw na may taglay ng ganung Meron po nag-claim. kapangyarihan. Sa Elijah daw po si Yung may kapangyarihan talaga ha. Felix Manalo daw po. Alam ko, marami, hindi lang si Felix Manalo ang kumukuha niyan. Marami pang iba. Opo. Mga nauna pa. Pero, hindi ma-vindicate na sila. Kasi, pag sinabi mong talagang spirit and power, magmamanifest talaga yung revealing of the Son of Man. Luke chapter 1:30, tama, di ba? Verse 30? 17:30 of 17:30. Luke. Oo.
Di ba sabi nyo sa 7:30? Oo. Ano ba yun? Nakalimutan ko yung When when the the Son of Man Son of Man shall be revealed. revealed. So, kailangan mahayag talaga yung anak ng tao sa kanya. Ay walang ibang nakagawa niyan sa kasaysayan. Liban lang sa ating kapatid. Kaya kinikilala natin talaga, siya talaga ang dedicated prophet, fulfilled ng Malakay chapter 4 at saka Luke 17. Nahayag talaga sa kanya. Kasi, Pero ito, Pastor, recorded talaga, bakit bro. parang ang liit lang ng kawan na siyang naging daan si Brother William Marion Branham. Compare doon sa iba na buong mundo may mayroong nagkalat yung iglesia, parang ganun eh. Pero pag kay Brother halos ilan lang ang end time na Tingnan mo ha. yung bilang, Hindi kasi basihan yan. yung bilang. Ang bilang. Ita mo ha. Although ayun na Si naman, Kristo na mismo, Messiah. detail plaque sabi. Vindicated Messiah. From 1,000, tama Yes, Pastor? oo. From 1,000, Down to 10,000, Down to 500. 5,000, Hanggang sa iwal. naging 500, naging 12, Hanggang iiwan pa siya ng mga apostol. naging 3, Oo. isa na lang, sabi, pati ba naman ikaw, Pedro, iiwan mo pa ako. So, ibig sabihin, kahit sa ating Panginoon sa Kristo nangyari, hindi dumami si Kristo. At naniniwala tayo na kung sumusunod din tayo kay Kristo, hindi tayo dadami. Hindi kasing dami nila. Pwede rin tayong dumami, pero hindi kasing dami nila na nakukumpara mo sa mega church, ganyan. Kasi, pag katotohanan ng dala mo talagang aabutin ka talaga ng bugbog eh. Insulto, halos. Ganun ang gagawin, katulad nung ginawa kay Kristo. So ito, Revelation 10:7, hindi naman ito kasi tawag ni Brother F. dyan, precursor. Parang hinihiram lang natin. Hinihiram natin itong talatang ito para kay Brother Branham. Kasi, Applied to him, parang ganun. kasi Gentiles. Sa Gentiles. Kasi, original application talaga ng Scripture, it's not for the Gentiles, it's for all the Jew. Kaya, tinawag tayong mystery kasi, singit tayo eh. Grafted in tayo eh. Pero ang dealing talaga ng Diyos sa Malakay, ang tumbok talaga niyan, it's two prophet. Sino yung children? 144. Sino naman yung, kung tribulation niya na, kung sino naman yung magiging fathers nila, patriarchal. Patriarch. Start from Abraham, bababa na yan sa mga patriarka. Sila yung mga magulang. Pero ba't ni-reject po yan nung iba mga end time na nung naalala nyo last nung ministerial meeting? Yung second to the last ministerial meeting na hindi ang patriarchal ay yung mga forefathers na tulad nila ay Siyempre, ni-reject nila yun. kaya nga, sa end time kasi, sa end time message kasi, Iba-iba rin ang ang stand po nila. ang importante kasi, yung dalawang word. Yung, ano ba to? Yung mahalaga yung paglakad. Mahalaga yan. Yung paglakad. Mahalaga yung puso. Importante yan. Sa paglakad, tsaka yung puso. Pag sinabing puso, yung attitude natin. Okay. Yun, yung attitude natin. Kasi, sa end time kasi, kahit sabihin natin, may common ground tayo kay Brother Branham, Uy, sakto nga, magnanay. iba-iba yung paliwanag. Iba-iba ang paliwanag. So, ang doon, pagkaharap natin sila, ano ba yung dapat sa paglakad natin? Pinapakinggan natin sila. Kung tama, kahit sabihin natin quotes ni Brother Branham, pero kung yun ay in line with the scriptures, tatanggapin natin yun. Yun yung patas. Pero kung sakaling hindi na talaga ma-inline sa scripture, hinahang lang natin. Hanggat hindi natin napatutunayan pa. Kasi kailangan patunayan nyo kung is it biblical o hindi. Hindi natin sasabihin na mali. Just para protection na natin sa labas ang pangalan ng ating propeta. Kasi kung sasabihin, mali yan.
ano sabihin ng mga nakakarinig? O Yes. mapakita natin yung tama na may puso ka na ano, na sabihin natin humble, may humility tayo. Na bagamat sinasabi natin yan, yung katotohanan, lahat masakit talaga sa kanila eh. Pero ando tayo, hanggang doon lang naman tayo eh. So hindi natin, ang importante sa pagpapakilala natin, hindi naman natin si Brother Branham madidegrade, no, yung para maibababa na pag sinabi, mali yan, kasi ganun sa end time eh, di ba? Mali naman yung presentation mo, yung mga gamit mo ganun. Basically pa naman sabi na mali sila. Oh. Yung wording ni Brother Branham, the Trinitarian and the oneness is wrong. Wrong. Oo. Both wrong, sabi They niya. are both wrong. Both wrong. Ha? Hindi, nandyan pa siya. Hindi ko alam kung anong date, pero titingnan ko kung ano yung date kung kailan niya sinabi. They are both wrong. Wrong. Kaya nga ang sabi ko doon, kung Trinitarian at oneness ay both wrong, alin yung tama? Oo. So kailangan sagutin yun kung ano position ni Branham doon sa, halimbawa yung Godhead, kung pareha sila mali, ano position? Kasi may statement si Branham na sabi niya, that God was in Christ, there is no plainer than that. Kung wala nang higit na, kung wala nang mas malinaw doon na ang Diyos ay naka kay Kristo, di, yun ang tatanggapin ko. Ganun lang. Oo, tama. Meron pa yung ano eh, yung tungkol sa prophet, ano yung utang ko to. Grabe. Nahagaw ng kahoy. Kailangan patunayan mo sa salita. Kung ano, kung tawag nito, if does not in line with the word, then ano lang, ihang mo lang muna, itabi mo lang muna. Parang buto, di ba? Sabi ni Branham, kung ako mahilig ako sa cherry pie, kung ako nakakain ng buto ng cherry pie, I will continue to eat cherry pie. Yan yung paborito ko. Pero yung buto, itatabi ko lang muna. Baka maya, yung tinabi nating buto, mayroon palang buhay doon. Yan sabi niya. At sapa, yung manok, di ba? Kung pwede ka ba, pag nakakain ka ng buto, yung buong manok ay tapon mo na? O pipiliin mo yung mga laman-laman, tapos ang buto itabi mo lang. Ganon ka in-illustrate ni Brother Branham, paano ka makapag-deal doon sa mga taong hindi pa tumanggap doon sa mensahe mo. Yes. Meron akong sasabihin na ano, hindi ko na maalala. Hindi ko na maalala yung ano eh, tungkol sa Manny Brother Branham. Ayun. Mag-ano na rin kasi mag-alas 9 na rin. Okay. Ano? So, sino? Sa White Throne Judgment, sino-sino haharap doon? Ilang kategory? Ilang kategory. Next na lang yun. Maganda yan. Next Sunday. Sa next. Next Sunday yun. Sige. Sige, tayong lahat ay tumindig at tayo po manalangin. Muli kami nagpapasalamat, balon na Diyos, sa iyong katapatan sa amin na hanggang sa oras na itong aming pong mga kaluluwa, ang espiritu namin ay gising para po sa iyong salita. Salamat po sa maghapong ito na kung saan ay ang fellowshipping ay hindi lamang dito kundi sa iba't ibang panig na aming bansa na itanyag nawa ang pangalan ni Jesus sa mga pagtitipon. At ngayon pong gabi kami po ay magtatapos pansamantala. Uwi kami sa aming tahanan, Panginoon, ang pag-iingat mo sa aming daan at natan namin na mapayapa ang aming pamilya. Sa pagtatapos namin, Lord, i-bless mo po ang iglesyang ito. Tunay po na gamitin mo kami bilang instrumento ay sa sukat na ay pinagkatiwala mo sa bawat isa. Nagpapasalamat kami sa banal na espiritu na siyang guro ng buong katotohanan. Lord God, mabalik sa iyo lahat ang papuri, pasasalamat, pagdakila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. So Lord. So maganda yun. Next. How many